Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mga kapatid, mga mahal naming mga mag-aaral, sa ating pong pagpapatuloy ay unang-una pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ang paksa po natin ngayon na ating kukunin ay ang Surah Al-Asr. So, ang kahulugan po nito ay ang chapter ng ang panahon. Okay? Ang chapter na ito, ang ibig sabihin niya ay Al-Asr o ang panahon. Babasahin po natin ito sa tamang pagbasa at kukunin po natin dito yung mga dapat nating alalahanin sa ating pagbasa inshallah. At ganun din kukunin natin yung transliteration niya at yung kahulugan niya. Surah Al-Asr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. So dito pong pagbasa ng wal 'asr, ito po ang sad po dito, yung letra ng sad ay sukun po siya. Okay? So yung pagbasa dito ay wal 'asr. Wal 'asr. So hindi mo totally na mababasa yung sad. So kasi nga wala siyang bawal. So ito yung tinatawag nating sukun. Okay? So ang pagbasa lang sa kanya ay wal 'asr. Ganun lang. So at mababasa mo at kailangan mo mabasa yung ra doon sa huli. Okay? Yung ra doon sa huli. Okay? So kaya nga lang yung pagbasa mo dito ay ginawa mo na siyang sukun din. Okay? Sukun din siya kasi nga tumigil ka. Okay? Kaya ang pagbasa sa kanya wal 'asr. Ganun lang. Wal 'asr. Yan. Pangalawa, Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. So dito sa inna, okay? Sa inna, dito tinagalan, huminto tayo ng 2 segundo kasi nga ito ay syadda siya. Okay? Kaya tumigil tayo ng 2 segundo. Ganon din sa insana. Dito naman sa insana, ito yung tinatawag nating ikhfa. Okay? Inshallah, mapag-aralan nyo kung ano din yung ikhfa sa tajwid. So, ito yung kumbaga tinatago mo yung letra ng nun, kaya nga tinawag siyang ikhfa. Pero hindi mo siya totally na maitago. Okay, nababasa mo pa rin siya, pero ang paraan ng pagbasa sa kanya ay binabasa mo yung letra ng nun, N, okay, na yung hangin lumalabas sa ilong mo. Okay? Hangin ay lumalabas sa ilong mo. So, inna. So, yung inna, normal lang na inna. Innal insana. So, dito sa insana, dito yung sinasabi kong babasahin mo yung nun na yung hangin nilalabas mo sa ilong mo. Okay? Innal insana lafi khusr. Yan. Innal insana lafi khusr. So, dito sa lafi, okay? Lafi,
dito sa fi, meron siyang ya dyan. Okay? Kaya ang pagbasa sa kanya ay mahaba siya. La fi, okay, yung haba niya 2 segundo. La fi khusr. Okay? Dito naman sa khusr ay sukun ulit yung sin doon, kaya yung pagbasa sa kanya ay khusr. Okay? Mababasa mo ng sukun yung sin, ganun din yung ra. Okay? Kasi nga huminto ka. So, yung pagbasa sa kanya, innal insana lafi khusr. Ganun lang. Innal insana lafi khusr. Okay? Yan yung pangalawa. Pangatlo, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pwedeng ganun po yung pagbasa. Pwede rin po kayong huminto dito sa وعملوا الصالحات. Okay, para hindi masyadong mahaba. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Pwede rin huminto doon. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pwede rin pwede rin doon. Okay? So, pwedeng dire-diretso mo na kung kaya mo, kaya ng hininga mo na mabasa ng dire-diretso, mas mainam. Okay? Pero kung huminto ka dito sa amilus salihat, okay din, walang problema. Okay, para inshallah yung mga hindi mahaba yung hininga ay mabasa nila ng mas maayos. Ulitin natin, illal ladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. So, dito sa amano ito yung may mad siya dyan sa alif. Okay? Kaya 2 segundo siyang habaan mo. Amanu, ganun. So, mahaba siya. إلا الذين آمنوا. Yan. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yung salihat. Yung sod, mayroon siyang alif dyan. Okay? Ganun din sa hat. Okay? Salihat, mahaba din dyan. Okay? Watawasaw, dito rin sa wa. Okay? Sa wa. Watawasaw. So, dito may alif din siya. Watawasaw bilhaqqi watawasaw. Dito rin sa wa, mayroon siyang alif. Watawasaw bis-sabr. Okay, ganun. Ulitin natin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bilhaqqi watawasaw bis-sabr. Okay, so nabasa po natin ng tagtatatlo. So, basahin po natin ng minsanan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. So, yun po. So, kunin po natin yung transliteration niya. Wal 'asr. So, titingnan niyo. Wal 'asr. Okay, yung sin dito ay sod siya. Okay, sod. So, yung mabilog siya na babasahin. Mabilog. Okay? Wal 'asr. Number 2. Innal insana lafi khusr. Number 3. Illalladhina amanu wa amilus salihat. Okay? Kung dire-diretso nyo, okay, kung i-diretso nyo,
babasahin ninyo yung T doon. So, didiretso natin halimbawa. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. So, ganun po kapag idiniretso natin ay babasahin natin yung T doon, T. Pero kung huminto tayo dito kasi nga hindi kaya ng hininga natin, hindi na natin babasahin yung E dito, yung E. Okay? So, ang pagbasa natin dito, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ganun lang. Kapag huminto tayo. Okay? Pero kapag dumiretso tayo ay babasahin natin siya ng buo. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. So, ganun. Inshallah, sana naging malinaw sa ating mga kapatid. Ang last na ating kukunin ay yung kahulugan niya. Ang ibig sabihin ng al-asr ay ang panahon, ang oras o ang panahon. So, ang una, wal asr ay sumpa man sa panahon. So, ang pagsumpa, yung panunumpa ay sa mga bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang may karapatan ng nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay susumpa, siya ay manunumpa sa mga bagay na kanyang mga nilikha. Katulad ng panahon, katulad ng araw, katulad ng gabi, katulad ng umaga. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang yung may karapatan na manumpa sa mga bagay na ito. Katulad sa mga nababasa natin ng mga iba pang mga sura sa banal na Quran, katulad ng Wadduha, okay? Wal-layli idha saja, yung mga sura na yan. Was-sama'i wat-tariq, okay? So, itong mga kalangitan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay sumumpa. Was-syamsi wa duhaha. So, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw. So, ito ay, ang bagay na ito, yung panunumpa na ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ay ang may karapatan na siya ang sumumpa sa mga kanyang mga nilikha. Pero tayo mga tao, kapag tayo isusumpa ay tayo ay manunumpa lamang kay Allah. Okay? Tayo ay manunumpa lamang kay Allah. So, hindi tayo manunumpa sa kahit na anumang bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang panunumpa ay ito ay isang uri ng ibadah. Okay? Isang uri ng pagsamba na iniaalay lamang at tanging ginagawa lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban dito, hindi natin ito ginagawa sa iba. Okay? So, ito ay panunumpa lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong karapatan na manumpa maliban sa Kanya. Okay? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung may karapatan na manumpa sa mga bagay na Kanyang mga nilikha. So, naway yun po ay naging malinaw po sa atin. So, sumpa man sa panahon. Pangalawa, katotohanan ang tao ay nasa kawalan. O kaya, yung kawalan dito, yung pagkalugi. Okay? Innal insana lafi khusr. Yun po yung ibig sabihin niya. Katotohanan na ang tao ay nasa kawalan. Katotohanan yung original na pagkakalika sa mga tao, sila ay nasa pagkalugi. Okay? Sila ay nasa pagkalugi. So, yun po yung original na pagkakalika sa atin. Na tayo ay nasa pagkalugi, na tayo ay nasa kawalan. Okay? So, yung katuloy nito, pangatlo, maliban sa mga naniniwala sa Islam. Okay? Illa alladhina amanu at gumagawa ng mga mabubuting gawa wa amilus salihat at nanghihikayat sa bawat isa sa katotohanan na siyang inatas ng Allah. Watawasaw bil haqqi at umiiwas sa lahat ng uri ng kasalanan na masasamang mga gawa al-munkar na pinagbabawal ng Allah. Okay? At watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr at naghihikayat sa bawat isa sa pagtitiis. Okay?
So, dito sa sura na ito o kaya sa chapter na ito mula sa banal na Quran ay nililinaw sa atin na ang tao ay nasa kawalan maliban sa kapag sila ay nagkaroon ng katangian na apat na ito. Okay? Yung katangian na apat na ito. Una, yung pananampalataya. Okay? Kasi nga yung pananampalataya, alam natin napakahalaga nito. So kung ito yung unang nawala sa atin, ay alamin ninyo ng lahat ng ating gawain ay walang kabutihan. Okay? Kahit na nasa mata natin na ito ay mabuting gawain, pero kung wala tayong iman, wala tayong paniniwala, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi tatanggapin ang ating mga mabubuting mga gawain. Kaya nga, sa araw ng paghukom, mga kapatid, ang mga taong gumagawa ng mga kabutihan na wala silang pananampalataya, ang kanilang mga gawain ay parang itong bula na mawawala lang sa kanila. Okay? So, ibig sabihin, hindi ito makapagbibigay sa kanila ng benepisyo o pakinabang kasi nga nawala yung pinaka-asol o kaya pinaka-pundasyon, okay, yung pananampalataya. Okay? So, ito yung pinakauna. Okay? Pangalawa, paggawa ng gawain. So, pagkatapos nating magkaroon ng pananampalataya, ay doon naman tayo gumawa ng mga gawaing mga mabubuti. Napakarami ng gawaing mabubuti. So ito ay pinaliwanag sa atin ng Islam kung ano yung mga mabubuting mga gawain at kung ano yung mga masamang mga gawain. Nilinaw sa atin yun. Nilinaw sa atin ng Islam. Nilinaw sa atin ng mahal nating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung alin yung mabuti at kung alin yung masama. So dito mga kapatid, yun yung pangalawa. Yung pangatlong katangian ay ang nanghihikayat o kaya nanghihikayat sa bawat isa sa katotohanan na siyang inatas ng Allah. Okay? Yung paghihikayat o kaya pagkakaroon ng pagpapayuhan ng makatotohanan kung ano yung ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ganun din kung ano yung mga ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ating iwasan ang mga bagay na ito. Okay? So hinikayat tayo na gawin yung mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din hinikayat tayo na iwasan yung kanyang mga ipinagbabawal sa atin. So yun po yung katangian na pangatlo. Pang-apat na katangian ay ang watawasaw bis sabr, yung pagpapayuhan sa bawat isa sa atin na ng pagtitiis. Okay? Ng pagtitiis o pagtitimpi. So, ang lahat ng mga ito na mga nabanggit na apat na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng ito ay ito yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng benepisyo o kapaki-pakinabang sa atin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Okay? So, kung wala sa atin ang apat na ito mga kapatid, alamin ninyo na o kaya naman isa sa mga ito, alamin ninyo mga kapatid na ang ating pananampalataya o ang ating reliyon ay hindi kumpleto. Sapagkat ang ating reliyon mga kapatid ay kailangan ang apat na bagay na ito. Yung pananampalataya, mabubuting mga gawain, yung pagsunod sa mga pinag-utos, pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, at yung pagpapayuhan sa bawat isa sa atin. So, alamin ninyo na ito yung mga pundasyon, mga kapatid, ng pundasyon ng buhay natin dito sa mundong ito. Okay? Upang maging maayos ang ating pakikitungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang maging maayos din ang ating pakikitungo
sa mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan natin ang apat na bagay na ito. Kaya nga uh, kaya nga si Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala siya ay nagsabi, isa sa kanyang mga sinabi na ito ay kumalat ng sa ating mga scholar na kanyang sinabi na law ma anzalallahu hujjatan ala abdihi illa hadhihi sura lakafathum. Kung hindi lamang ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kung hindi lamang nagbaba ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ibang sura o kaya ibang chapter mula sa banal na Quran maliban sa sura na ito, ibig sabihin itong Suratul Asr ito ay sapat na sa kanila. So, ibig sabihin kung hindi lamang nagbabang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ibabang mga chapter mula sa banal na Quran ay ito na sanang Surah Al-Asr chapter na Al-Asr ay magiging sapat na sa atin. Kasi nga makikita natin dito sa pagpapayo na ito o kaya sa mensahe ng chapter na ito mula sa banal na Quran ay sakop niya yung pangkalahatan ng Islam. Kasi nandito yung pananampalataya, nandito yung mga gawaing mabubuti, nandito yung pagsunod sa Allah, pag-iwas sa kanyang mga pagbabawal, at nandirito rin yung pagpapayuhan natin sa bawat isa. Napapaloob dito yung paghihikayat natin sa mga tao na sumunod sa aral ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito yung isa sa mga salita ni Imam Shafi'i rahimahullah na ito ay kumalat. Alam natin hanggang sa ngayon ay ito ay pinag-aralan. So mga kapatid sa mampalatayang Islam, ay naway ito ay naging malinaw sa atin ang Suratul Asr. At muli, hinihiling natin sa ating mga kapatid na isaulo ito at ganun din mag-send kayo ng voice record ninyo ng tamang pagbasa dito sa Surah Al-Asr at isensakit at inshallah ay patuloy tayong mag-check ng inyong mga pagbasa sa mga chapter na ating mga nakuha inshallah. So jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. At hinihingi namin ang pasensya sa inyo kung medyo natatagalan tayo sa pag-check ng iba dahil sa mga araw na ito ay nabisi tayo. So inshallah ay muli nagpapasalamat ako at sa mga patuloy na tumatangkilik ng ating lecture at sa patuloy na nagsisend sa atin ng mga voice record nila para ma-check natin inshallah. So ito ay pag-aaral sa inyo, ganun din sa amin na napapractice namin yung pagtuturo inshallah. So nag-aaral kayo, kami rin nag-aaral. So ganun lamang. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.